Diba? Kita nyo na ang epekto ng fentanyl sa pag-iisip ni former President Rodrigo Roa Duterte. Biglang nangatog ang kanyang kaluluwa. Samahan mo pa ng matinding panginginig dahil kahit papaano natatakot din pala itong si Kadigungan na mahuli at makulong. So pumunta lang guys ang military doon sa Davao, abay nagpanic, nasa panic mode. Duterte is shaking to the point na ano kaya yung gagawin nila sa akin. Wala siyang kamalay-malay, kaya tinawagan niya itong si si Harimau si Butanding, si Harry. Oh yes, tawagin na lang natin Attorney Harry. Kahit paano nire-respeto pa din natin siya kahit medyo may pagkamarites. So tinawagan daw siya. Sabi ni Attorney Harry, okay, tinawagan daw siya ni Digong. At ang sabi ni Digong ay nakakaamoy siya ng possible arrest. Talaga nga namang makakaamoy ka. Sa dami ba namang human rights violation ang ginawa mo? Talagang maamoy mo ang sinisigaw na hustisya ng mga pamilya at mga kaluluwang ligaw na inaantay yung karma mo. So ngayon, ito na nga, nakaamoy si Digong na aarestuhin daw siya. Nakaamoy siya na baka arestuhin daw siya. Tawag siya kay Harry Roque, tulungan mo ako, gato ganyan. Sabi naman ni Butanding, kahit gusto niyang pumunta sa sa Davao, wala din naman daw siyang magagawa. So ngayon, nag-vlog na lang itong si Butanding. Si Harry Roque, nag-vlog na lang siya at humihingi ng simpatya sa mga tao. Actually guys, hindi ko alam kung totoo itong panic attack nila or baka gawa-gawa lang nila para sirain ang gobyerno, or they are testing the water kung gaano pa din kadami ang supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte. And feel ko lang kapag sapat yung suporta pa rin or madami pa din yung suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte, baka dito na ata sila mag-create ng people power. Ganoon. So, we do not know lang guys. Kasi, ganito yung kwento ko sa inyo Ang eksena kasi, merong bali-balitang i-disband daw ang task force ng Davao. Siguro ang isip ata ng mga Duterte, kaya ata i-disband ng Marcos administration itong task force ng Davao, ay baka naisip ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na pwedeng gamitin ni former President Duterte itong kanyang task force ng Davao para mag-aklas or maghimutok sa gobyerno. Kasi guys, if you will remember, diba nung prayer rally, sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte sa AFP at sa PNP na buwagin ang Congress. So nung narinig nila itong chismis na i-disband daw ang task force ng Davao, baka pumasok sa isipan nila Digong na siguro kaya ata i-disband ni President Marcos itong task force ng Davao, ay baka naisip niya na pwedeng gamitin ni Digong itong kanyang task force para mag-create ng kodita. Pero guys, paglilinaw ng AFP, hindi po totoo yung chismis na yan. Wala pong katotohanan. So ngayon, ang ginawa ni Digong, tahimik muna siya sa issue ng disband. Tahimik muna siya. Wala pa akong narinig sa kanya about dito sa nung pumutok yung chismis ng disband dito sa task force ng Davao. Tahimik pa siya. At ngayon, talagang ginulat naman ni General Browner ang kanyang natutulog na kaluluwa. Paano ba naman kasi guys, inatake sila guys ng panic mode nung pumunta itong si General Browner doon sa Davao. Kasi in the first place guys, walang pa-advance na info na pupunta itong si General Browner doon sa Davao. Bukod sa walang advance info, walang chain of command, or wala man lang pasabi na pupunta itong si si General Browner doon sa Davao. Kasi guys,
talagang masusurpresa si Digong yan. Kaya nga 'di ba nasa panic mood sila kasi unang-una walang chain of command, so iniisip niya ano yung gagawin sa akin dito. 'Di ba? Ano ang pakay nila? Natural magiging advance na yan mag-isip itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Lalo pat sinilwalat ni Trillanes, 'di ba, na tapos na mag-imbestiga ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas at inaantay na lamang ang warrant of arrest. Aminado din naman tayo guys na walang enforcement itong ICC. So, ang huli kay former President Duterte, if ever man na tapos na or may warrant of arrest na, walang iba kundi ang kasundaluhan ng AFP at PNP ng bansang Pilipinas. Yun po ang posibleng mag-aaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte if nandito na nga ang ICC at naglabas na ng warrant of arrest. So dahil nga sa ginawa ni General Browner na surprise visit, abay talagang nagtanong, nagkamot, 'di ba? Itong si former President Rodrigo Roa Duterte natakot kasi abay malay niya kung anong gagawin sa kanya. Lalo pat napipinto yung usapin ng International Criminal Court. So iniisip niya na baka huhulihin siya, 'di ba? So ngayon ang ginawa niya, call kay Harimau. Okay, tulungan mo ako. Si Tatay Digong mo to. May ano dito, may mga AFP dito sa Davao. Ganyan, call siya. Call si tapos nagsumbong. Kumbaga, humihingi ng kakampi sa legal na proseso at pamamaraan. Call siya. Ito namang si Harry Roque dahil hindi makapunta ng Davao dahil nga gawa ng pagiging mabigat, charot. dahil nga hindi siya makapunta ng Davao kasi sabi niya din, ano din naman yung magagawa niya kapag nandoon na siya. Ang ginawa niya, nag-vlog, nag-content siya. No, itong si Digong ay aarestuhin, ganito ganyan, bla bla bla. Ito pa nga yung video guys Panood natin sa inyo. Tarantado si Roque dito. Hindi pa nga siya sigurado kung ano pinagsasabi sa social media. Anyway, panoodin natin tong video niya muna guys. Kasi alam niyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano mo magagawa ko kung ako itatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan na ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browner, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. O, diba? Tarantado guys. Hindi pa nga siya sigurado kung bubuwagin. Tapos kung makapagbintang, kala mo binuwag na ng AFP ang task force ng Davao. So yun na nga guys. Call si Digong kay Harimau. So ngayon, ito pala yung totoong eksenang ganap. Kaya pumunta si General Browner doon sa Davao is para kausapin niya yung task force or yung miyembro ng task force doon sa Davao kasi 'di ba sabi nga ni Harry Roque may 700 task force doon sa Davao. So bala kausapin, kinausap ni General Browner itong 700 kataong militar na nandoon istasyon sa Davao para protektahan po laban sa mga terrorist activity. Yun po ang pinunta ni General Browner. Ngayon, ang isip kasi nila pumunta si General Browner para buwagin ang task force ng Davao or di kaya damputin itong si Digong. Yan yung nasa isip nila. Well, hindi natin maiwasan ang pumasok yan sa isip nila. Lalo pat alam naman nila sa kanilang sarili na makasalanan, na makasalanan sila. Lalo pat ngayon, napipinto na nga ang paghaharap. Diba? The end is near dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, sa ginawang
vlog ni Harry Roque, yan, pinakita kong video sa inyo, samot-sari ang naging reaksyon ng taong bayan. Siyempre, as usual, madami ang natuwa. Konti lang guys yung nalungkot, yung mga binayaran lang ata yan nila. I don't know lang kung may binayaran kasi according naman dito kay attorney Katrina Ponce Enrile, ay may mga bayaran silang vloggers paid by China na under dito kay Martin Andanar. Si Martin Andanar, wag nating ilayo guys, wag na nating ilayo, is appointee ni Digong. So, di ba, connect the dots na lang. So anyway, I don't know if totoong bayaran, pero well, I think, kasi if you will connect the dots, attorney yan, di ba? Hindi naman magsisinungaling yan or hindi niya naman ata sisirain ang reputasyon niya para lang sa ganun, magkaroon ng issue or pumutok yung kanyang pangalan. Now, anyway, ito na nga, samot-sari ang naging reaksyon ng mamamayang Pilipino. Siyempre, as usual, madaming natuwa kasi, mabibigyan na ng hustisya ang mga pamilyang nabiktima ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang hindi makatao na tukhang na pakikipaglaban dito sa war on drugs. So, 'di ba, may mga inosente, almost 30,000 people were killed during the bloody drug war of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ngayon, may mga nalungkot din, syempre, yan mga supporters, legitimate supporters ni Digong. So, ngayon, kasi tarantado kasi itong si Roque, kung hindi ba naman may sintu-sintu sa pag-iisip, hindi man lang nag-iisip ng maayos, hindi ka pala sigurado sa iyong sinasabi. Tapos kung makapag-akusa ka, hindi naman sa pag-akusa, kung makapagbalita ka, abay parang gusto mo sisihin ang administrasyon na to. Kasi guys, yun yung dating ko eh. Yan yung dating eh. Yan yung pumasok sa isip ko na itong ginawang issue ni Harry Roque, parang iniisip ko na gusto nilang, 'di ba, pagbintangan or magmukhang masama, dumihan, sirain ang pangalan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kasi guys, first and foremost, we do not know kung ano nga ba yung totoong pakay nito, yung behind the bars, kung it is a political drama or totoo nga talagang nag-panic attack sila. We do not know. Or they are testing the water kung gaano pa kadami ang mga legitimate na supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte. Now anyway, punta tayo dito guys. Mayroong paglilinaw. Ang AFP, yan. No plans, sabi dito, no plans to disband Task Force Davao. So, wala naman silang plano na i-disband ang ng Davao, Task Force ng Davao. So, saan nyo nakuha yung chismis na yan? Sila nga rin ay nagtaka na talaga ba, i-disband namin? Wala yan sa plano. So, sabi dito, the Armed Forces of the Philippines or AFP Tuesday denied that there were plans to disband Task Force Davao. In a press briefing, AFP Public Affairs Office Chief Colonel Trinidad said they had no idea where the information came from. I think this information na disband about sa Davao, I think create lang din yan nila para mag-create ng scenarios or problem or issues. Sila din yung gumagawa ng sarili nilang problema. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo guys, hindi na natin kailangan silang sirain dahil sila na mismo ang sumisira ng kanilang mga sarili. So, sabi pa dito, I just want to emphasize doon sa disbandment of the Task Force Davao. Honestly, nagulat kami doon. We were taken aback. We don't know where it came from. Basically, sabi ni Trinidad, the Eastern Mindanao Command has made a statement, we made some clarification, and there is no such assurance of any directive for the disbandment of the Task Force of Davao. So, hindi po totoo ang chismis na i-disband ang task force ng Davao. Kasi guys, wag nyo na kaming lokohin. I feel na gawa-gawa nyo lang din tong issue na to para magmukha na namang masama again and again and again ang pagmumuka or yung mukha ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kayo yung gumagawa ng sarili nyong problema.
And kitang-kita naman guys, yung epekto nito sa mamamayang Pilipino. O, tingnan nyo, sa ginawa nyong katarantaduhan, kala nyo naawa sa yung Pilipino, madami pa ang natuwa kasi malapit na daw ho nilang makamit ang hustisya. See? Anyway guys, ngayon, kita nyo na, yan po yung nagiging, kung totoo man na, talagang na-surprise sila sa eksenang to, ay kung totoo man yun, abay, yan na ho yung epekto ng fentanyl. 'Di ba? Hindi ka pa nga inaaresto, natatakot ka na. Yan kasi yung mga taong may mga kasalanan ba? Takot na takot. Oo, takot na takot sa eksena eh. So anyway, yun lamang ho guys. So that's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.